Hi LPTs! Welcome back! So, today ay pag-uusapan natin yung isa sa highly requested stories of all time. Yan, paulit-ulit ko itong nababasa sa comment section. This is written by our very own Jose Garcia Villa, si David Lion, a national artist for literature awardee, and si Kama Poet, no? Yan, there's so many things related to Jose Garcia Villa. So, anyway, this is Footnote to Youth. Yan. So, the story began somewhere in a rural area. Yan, hindi natin alam specifically saan. Basta ito yung lugar kung saan yung primary livelihood ng mga tao ay ang pagsasaka. Yan. So, nagsimula siya with this young man named Dudong. Yan. So, eto si Dudong, kakagaling niya lang sa farm, sa sakahan. And on his way home, meron talagang bumabagabag na thought sa kanya. And that is, gusto niyang sabihin dun sa tatay niya na gusto niya nang magpakasal with this young woman also named Tiang. Yan. Is that the name? Tiang. Basta. And, on his way home, paulit-ulit niyang sinasabi, kino-convince yung sarili niya na, okay lang siguro na magpakasal ako because I'm already a grown man. Ako ay talagang ganap na isang lalaki na. May mga buhok na nga itong ano ko, may mga bigote ko, tapos may mga pimples na ako. Ayan, so, ano na talaga ako, lalaking lalaki. Ayan, so, yun na nga. So, pagdating niya sa kanila ay nakita niya doon yung nanay and tatay niya. They were preparing for dinner. And yun na nga, kumain sila. And pagkatapos nilang kumain, yung papa niya ay nakaupo lang, nagsasak doon sa sirang ipin niya, nagaganon. While his mom was cleaning the mga pinagkain na nila. And he thought of himself na gusto kong tulungan si nanay, but ano kasi, napapagod ako. Pagod ako. So, yun na nga. He kind of pitied his mom that time. Kasi nga yung mom niya lang yung gumagawa ng mga gawaing bahay. And so, at that moment, nung umalis yung mama nila doon sa dining room, kumbaga nila, ay sinabi niya na sa papa niya, sabi niya, Pa, I wanted to marry Tiang. Yun yung sabi niya. And yung papa niya at first ay walang kibo. Tinitingnan lang siya. So, he kind of got angry. Sabi niya, inulit niya, I will marry Tiang. I want her. Ganun yung sabi niya. And his dad said, must you marry? Ganun yung linya ng tatay niya. You're very young. Yun yung sabi niya. But he said, I'm already 17. Yeah. And his dad said, na that's too young to get married at. Yeah, sabi niya. But ayaw talaga ni Dodong kasi nga mahal na mahal niya si Tiang. Kasi sobrang ganda naman pala nitong si Tiang. Yun nga sabi niya na Tiang accepted my proposal. I will marry her. Ganun yung sabi niya. And yun na nga, his dad said na if that's your decision, wala na akong magagawa because of course, choice mo yan. Yun yung sabi niya. And you have to tell your nanay. And si Dodong, ayaw niyang siya yung magsabi dun sa nanay niya. Gusto niya yung tatay niya yung magsasabi dun sa nanay niya. And in the end, pumayag yung tatay niya. And ano tayo, after how many years, yun na nga, after how many months, kinasal sila of course, and mga 9 months later ay nanganak si Tiang sa first son nila na ang pangalan ay si Blas. Yan. And during that time, habang nanganganak si Tiang, ay tumakbo siya palabas ng bahay kasi hindi niya na kinaya yung sigaw, yung iyak ni Tiang habang ito ay nanganganak. And he was thinking that time, nung lumabas na siya, iniisip niya, I'm going to be a father any minute from now. And dun niya ni-realize na, father, parang strange siya pakinggan for him.
And doon niya na-realize na contrary to what he thought months ago, ay bata pa siya. He is a young parent. Ganun yung na-realize niya. And then, yun na nga, tinawag siya ng mama niya kasi nga lumabas na si Blas. And during that time, maybe because he realized na sobrang bata niya pa pala para maging papa, ay hindi niya matingnan sa mata yung parents niya, yung inay and itay niya. Hindi niya matingnan kasi he was kind of embarrassed. Yan, di ba? And of course, ilang taon ang dumaan and honestly lang, si Dodong, ayaw niya na talagang mag-anak. But according to him, they kept on coming. Ayaw niya na manganak, pero bakit patuloy na nagkakanak? Ganun yung ano niya. Yan, so, and after how many years, nag 18 years old itong oldest son niya na si Blas. And isang araw, umuwi itong si Blas na talaga namang pagkatuwa-tuwa. Yung parang tipong hindi makatulog dahil sa parang kilig. Ganyan. And he noticed it. So, he told his son na, anak, matulog ka na. Ganon. And then, that night, Blas told him, Pa, Itay pala, I wanted to marry Tona. Yan. And Blas that time was 18 years old. And si Dodong, na speechless siya. So, inulit nung anak niya, gusto kong pakasalan si Tona. She accepted me tonight. Ganun yung sabi niya. And he said the exact line na sinabi nung papa niya. Nung sinabi niya na gusto niyang pakasalan si Tiang. He said, must you marry? Ganun yung sabi niya, ninyahan niya. And of course, Blas really wanted to marry this girl named Tona. And so he said, okay, it's your decision. But actually, at the back of his mind, he felt really sad for his son because he knew, alam niya what comes after love, and that is life. Yan. So, that's how the story ended. So, kayo teachers, yan, ano na kayo, nasa tamang age na pala. So, baka pwede na. So, bye!